DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tuluyan ng nahubaran ng maskara si suspended Bamban Mayor Alice Guo at siya ay ipinagkanulo ng kanyang sariling mga daliri, ng kanyang mga fingerprints. Ito ay makaraang kumpirmahin ng NBI o National Bureau of Investigation na iisang tao sina Mayor Guo at ang Chinese na si Guo Huaping batay sa resulta ng ginawang fingerprints test o dactyloscopy ng NBI Forensic and Scientific Service noong June 27. Ayon sa NBI, ang fingerprints ni na Alice ng nagngangalang Alice Leal Guo at Guo Huaping ay iisa o pareho. Ganun? Parang yun na yung sinabi kanina eh. Nagpapatunay, eto na, pansinin po ninyo, nagpapatunay na ang alkalde ay isang impostor. Naku. Na nagpanggap na isang Pilipino. Ang natuklasang ito ng NBI ayon kay Senador Risa Ontiveros ay isang malaking insulto sa mga mamamayan ng Bamban at sa mamamayang Pilipino. Sapat daw para sipain si ano ngayon ang pangalan niya? Bilang municipal mayor ng Bamban. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Friday na ho talaga. At may mga nakaplano ba kayo ngayong weekend? Anong petsa na ngayon? 28. June 28. Ayan. Sa Lunes pala eh. Paano yung thumbs up ni Mother, oh? Talaga na. May nakaplano daw sila. Makinig ka mamaya, Mother. May kakausapin kami. Baka kayo tawagan ni Mother. Ay, Mother, mamaya tawagan mo, ha?
kahit na medyo hindi pabor sa mga kagustuhan mo yung sasabihin, tawagin mo pa rin. Ganyan tayo bilang mga mamamahayag. Yeah. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Nako, tara na! Tara na! Lusog na, sugod na dito sa paligid ng CCP Complex para sa second day ng Aliwan Fiesta. Ako'y nakasubok na kahapon kung batyero dyan sa bazar. Nakabili na ako ng ilang, syempre, dahil nakabalik ka pala, nakabili na ako ng longganisa. Longganisang kalumpit ba yan? Vegan. Oy, mga taga-kalumpit, dapat meron din kayo dito. Dapat. Huwag kayong patatalo. Mga taga-Kabanatuan, yung ating batotay. Paano na? Yung longganisang, ano pa ba yung mga sikat Ricardo. Sa Alaminos, yung may toothpick. Yung longganisang lukban. Lukban, yan. Sarap din yan. Galing sa Lukban, Quezon. Yung sabi ng mga taga-Baguio, masarap di longganisa namin ha. Meron ba silang yung longganisang Baguio ang napansin ko matamis. Parang hamonado. Parang hamonado. Yan. Yung mga maipagmamalaking mga pagkain, produkto ng iba't ibang rehiyon ay andito po. Matatagpuan na dito. Hindi na kayo kailangan lumayo pa. Andito ng lahat yan. Mother, anong oras nagbubukas yung bazar natin? Alas 8. Kanina nga bibili na sana ako ng kapidot. Maaga akong dumating. Wala pa. Wala pa. Mamaya pa raw. Alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Yun ang masarap, yung hanggang gabi. Kung batyero, kung kailan yung malamig na. Hindi, 9 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Ayan UL. In-adjust ba? Agaan na natin. Agaan na natin. Maagang mga nagja-jogging lang dyan eh. Oo nga, di ba? Mga nagja-jogging dyan. Maaga nagja-jogging. At syempre, mamaya ay... second day na ha. Second day na. Abangan nyo mamaya at may mga magre-report sa atin at magbibigay ng situationer. At yung mga mangyayari sa today, araw na ito... Uulan ngayon eh. Nang magaganda. Ayan. Uulan ng magaganda ngayon. Akala ko uulan talaga. Yun ang medyo makakaapekto sa ating kasiyahan. Ayan. Uulan ng naggagandahang mga dilag. Ng mga dilag, kung saan galing, saan parte ng Pilipinas nang galing. Talaga namang napakaganda ng mga Pilipina. Nakita nyo na ba yung pinapakita natin, no? Ano sasabihin ng mga lumalaban sa Miss Universe mula sa iba't ibang bansa? Tingnan nyo naman alam yan. ko kung batyero yung ibang sumasali dito ay nagle-level up din eh. Pagkatapos dito sa pageant na to, ng Aliwan pageant natin. Kinukuha na rin sa Binibining Pilipinas. Ayan tinan mo yung isa ang tangkad. Ayan parang 6-footer eh. Nakaupo na hulaan mo. Tinan mo naman. Makikita mo naman kaagad sa bias eh. O sa bagay. Ang tatangkad, tangkad, saka magaganda. Ang gaganda, sample lang yan, 20 po yung kandidata po na yan. At inuulit lang natin, kung wala naman kayong lakad, mamaya alas 5 ba? Alas 5 na nga po. Uulan po ng naggagandahang mga kandidata mula ho sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito isa nga pa ngayon nga sa araw na ito, pangalawang araw ng Aliwan Fiesta 2024. Tungayan po natin ang pagpapakitang gilas ng mga kandidata sa Day 2. Reyna ng Aliwan pageant na gaganapin dito sa Aliw Theater alas 7 ng gabi. Makakasama rin natin ang Filipino singer-songwriter mula sa The Voice Philippines na si Anthony Taberna. Ayan na. Kapag ang puso. Baka nga umulan ng talaga. Sige kung matching yung Remember me. Si Daryl Ong para haranahin ang mga kandidata on stage. Exciting ito. Kaya naman kumanta naman kagad. See you there. Ang mga kumpasero ng bayan, Katunyi, Jerry, Dos por Dos.
Bukod dito kay Mayor Alice Leal Guo, nang sabi ho ni Mother dito ay nahubaran na ng maskara. Hindi yan, talaga naman. Meron pa hong isang balita, ito daw si dating Congressman Arnie Teves, nahubaran na rin ang kanyang mga karapatan doon sa Timor-Leste at ang latest panalo sa kaso ang Pilipinas at pumayag ang Timor-Leste na siya i-extradite pabalik dito sa atin sa Pilipinas. Ang bilis kumilos ng husgado ng Timor-Leste, ha? In fairness and in fair view, ha? Ganun sila kabilis. 'Di ba nung tintong nakarang araw lang lumaya sabi ni Attorney Topacio lumaya na yung kanyang kliyente. Lumaya, house arrest. Inilagay sa house arrest. Ayan, tapos ayan, isinalang kaagad sa marathon hearing ng doon sa extradition treaty. At ito ang latest, ayon ho sa Department of Justice, ay pinagbigyan ng Timor-Leste ang kahilingan ng Pilipinas na maipa-deport pabalik sa Pilipinas, ma-extradite dito sa atin, pabalik dito sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves para dito harapin ang kanyang mga kaso. So pag dating dito niyan, Gumbatsero, nakaposas siya, no? Habang nasa aeroplano, nakaposas. Ganun ba yung extradition? Ganun nga siguro yan. Ganyan alamin natin. No? Bagamat hindi pa siya convicted, hindi pa siya tinuturing na convicted criminal, siya ay akusado pa lang. Akusado, yes. At presumed innocent. Yun ang importante, mga kababayan. Kahit sino po, kahit na sinong Pilipino, mayaman, mahirap, dapat ay itinuturing po siyang inosente hanggat siya hindi po nahatulan sa husgado. Ayan, kaya abangan ng mga susunod na kabanata. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Anytime today or any day today ay magkakaroon na po tayo ng bagong DepEd Secretary. Uy, nako, talaga. Marami hong nagsusulong para kay Senator Sani Angara. Oo nga. Sabi nung iba dati, nung mga nakakaraan, sana'y hindi politiko. Diba? May mga ganong mga pahayag. Pero pagdating kay Senator Sani, parang pwede naman. Parang maging politiko. Pwede namang maging politiko kasi si Senator Sani hindi mo kang politiko Di ba? Alam mo ba? Siya ang politikong hindi mo kang politiko. Totoo. Ito nga, total naman tapos na, no? Alam po ba ninyo na hindi si Chis Escudero ang dapat na maging Senate President? Ito, pakinggan yung mabuti ito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Hindi dapat si Chis ang Senate President. Ang Senate President. Alam niyo po kung sino ang unang inilalagay ang first choice. Ang first choice para po maging Senate President? Ayan. Ito po si Senator Sani Angara. Pero bakit siya? Bakit hindi siya ang naupo? Kumbatsero, sabi niya, jahi naman dahil sa kasama niya si Mig Subiri. Siya ang chairman ng Finance Committee ng Senado. Tapos kumbaga parang nasa administration siya ng Senado. Tapos biglang kakalabanin niya, biglang aagawan niya ng para pwesto. Bagang nagtaksil siya doon sa kanyang kasama. Parang ganun ang dating, Kumbatsero. Bagamat pwede dahil ganun naman sa Senado kahit sino naman pwedeng maging basta may numero ka. Basta may numero at kung ikaw talaga yung gusto ng mas nakararaming senador para mamuno sa Senado. Pero the gentleman in Senator Angara prevailed. Kaya po siya ay tumanggi politely sa kanyang mga kasama at naghanap tuloy ng iba. Ayan. Isa sa mga marami hong nagtutulak. Ewan ko lang kung yung pagtutulak na yun para sa kabutihan ni Senator Sani. Kasi ang bigat na trabaho ng DepEd. Mabigat yan. Lalo pa nga, Kumbatsero, sa sitwasyon ng kalidad ng edukasyon natin. Totoo. So abangan within any time. Sabi ng Pangulo, ngayong weekend. Ngayong weekend. So anytime ay malalaman na natin ang magiging DepEd Secretary. Oras po natin. Mr. Jalom Tang, Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga. ACS Balita, susunod na.
balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, 28 ng Hunyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pagdaan sa Cavitex, isang buwang libre simula sa July 1. Satisfaction at trust ratings ng Pangulong Bongbong Marcos tumaas sa Tangere Survey. 10-year employment plan ng Administrasyong Marcos, lilikha ng 3 milyong trabaho hanggang 2028. Deadly na bacterial infection na STSS. Ito ba yung nangangain ng laman? Oo, flesh-eating bacteria. Nakapasok na sa Pilipinas ayon sa isang infectious disease expert. Lalaking nabuhusan ng tubig sa Wata Wata Festival sa San Juan, Romesbak. Asido naman ang ipinansaboy. Arestado. Bilang ng nasawing NPA sa engkwentro sa Nueva Ecija, umakyat na sa 10. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Sa ating good news. Good news nga sa mga motoristang dadaan sa Cavitex. Inanunsyo po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang X account na inaprobahan ng Toll Regulatory Board ang rekomendasyon ng Philippine Reclamation Authority para sa isang buwang toll free sa Cavitex simula July 1 hanggang July 30. Ang TRB ay binubuo ng DOTR, DPWH, Department of Finance at ng NEDA. Makikinabang dito ang mga dadaan sa lahat ng bahagi ng Cavite, mapa RFID man o cash. Nagpasalamat ang Pangulo sa TRB na inoprobahan ang rekomendasyon ng PRA at sa MVP Group na sumuporta sa panukala. Inirekomenda ng PRA na gawing toll-free ang pagdaan sa Cavitex sa loob ng isang buwan upang ipromote ang pagbubukas ng 3 bagong kalsada na kumukonekta dito. Tara na sa Tagaytay kung libre naman pala dyan sa Cavitex. Oo nga. Tara na sa Katunyings. Tumaas ang satisfaction at trust ratings ng Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba naman ang kay Vice President Sara Duterte. Sa survey na isinagawa ng Tangere mula June 18 hanggang 21, bagyang sumipa ang satisfaction rating ng Pangulo mula 43% sa 45% habang ang kanyang trust rating ay umakyat sa 58% mula sa 56%. Bumaba naman ang satisfaction rating ni VP Sara mula 52 ay naging 50 habang ang kanyang trust rating ay bumaba din mula 60 ay naging 58%. 2 points din. 2 percentage points din. Naitala sa Northern at Central Luzon ang pinakamataas na satisfaction at trust ratings ng Pangulong Bongbong Marcos na ang mga respondent ay may edad 26 hanggang 35. Anong survey yan, kumbachero? Tangerine. Yan ba yung namimigay ng tsokolate pag nagso-survey? Tangere pala to. Ha? Ito yata yung No Limit Tangere. Yan pala yun. Alas 6:25 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Target ni Pangulong Marcos na makalikha ng 3 milyong bagong trabaho para sa mga Pilipino hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Ito ang inihayag ng Pangulo sa ikinasang 2024 National Employment Summit kung saan ay binigyang diin nito ang trabaho para sa Bayan Plan Program ng administrasyon.
Ayon sa Pangulo, ito ang magsisilbing 10-year plan sa paglikha ng mas marami at dekalidad na trabaho sa bansa para sa mga Pilipino. So rest assured that this administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. Tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:26 ng umaga, Diyos maray na aga sa Hindogabos, mga Bicolano, matana ka mo, gising na. Kinumpirma na isang infectious diseases expert na may kaso na ang Pilipinas ng Streptococcal Toxic Shock Syndrome o STSS na kasalukuyang kumakalat sa Japan. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, hindi na bago sa bansa ang STSS na ang sanhi ay isang common bacteria na nagdudulot ng pharyngitis o pamamaga ng pharynx o bahagi ng lalamunan. Sinabi ni Solante na ang nasabing bakterya ay nagre-resulta rin sa isang rare o bihira ngunit malalang komplikasyon kung kakalat sa daluyan ng dugo at ang impeksyon ay nagsisimula sa balat. Ang STSS ay may 30% mortality rate, mataas din. Mataas. At posibleng mamatay ang infected na tao sa loob lamang ng 24 oras. Tingnan mo na, ganun katindi pala yan. At sa Japan, mahigit 1,000 kaso na. Ito lang, this year lang yan. At ilan na namamatay doon? 77. 77 na. Yung binanggit mo, kumbatsero, ang Japan, katabi lang ng Korea. Ay, katabi lang. Yun ang problema eh. Magkarugtong yun eh. Magkarugtong lang Alam mo yun. yung mga Tawiran lang yun eh. Tawiran lang. Ilog lang pagitan yan eh. Oo, ilog lang. Parang San Antonio, Kabyaw lang. Kabyaw lang. Mother. Ganyan talaga pag walang almusal. Ganyan talaga. Alas 6:28 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Isang lalaki na nabuhusan ng tubig sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan ang gumanti at ang kanyang ipinangganti ay muriatic acid. Naku po. Kakasuhan ng physical injuries ang suspect na kinilalang si Bonifacio Serrano Jr. 33 anyos matapos ngang romesbak sa nambasa sa kanya at sinabuyan ng asido ang biktimang si Alexander Severo. Mo ba naman yung gaganti kay asido? Sobra naman butit hindi sa mata tumama yung nasabuyan sa mata yon. Bulag yan ka. Talaga. Oo. Kaagad namang I'm sorry si San Juan Mayor Francis Zamora sa mga nagreklamo. Umabot daw sa mata. Ha? Umabot daw sa mata, nilublob lang agad sa tubig. Ay, mabuti na lang. Oo. Ito ay kasunod nga po ng nag-viral na video na makikita ang ilang kalalakihan na sapilitang binubuksan pa ang pinto ng mga sasakyan para lang mabuhusan ng tubig ang mga sakay. Alas 6:29 na ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Umakyat na sa 10 ang nasawing miyembro ng New People's Army o NPA sa sumiklab na engkwentro sa Pantabangan, Nueva Ecija. Kasunod ito ng pinakahuling engkwentro sa Barangay Malbang kung saan 3 ang nadagdag mula sa unang naitala na 7 nasawi. Bahagi ito ng halos 3 buwan ng bakbakan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng NPA mula sa Dipakulaw, Aurora hanggang umabot sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Sa ulat ng Philippine Army, 3 high-powered firearms at isang machine gun ang na-recover sa engkwentro. Samantala, wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa panig ng mga kawal ng pamahalaan. Susunod! Dito po! Kuha tayo ng update dito kay dating Congressman Arnie Teves. Maiuwi na kaya siya ngayon? Kailan? Ngayon? Ngayon? At alamin natin kung makakabiyahe pa ang mga may biyahe sa Japan at Korea. Kaugnay ng lumalaga na flesh eating bacteria. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:31.
walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit, madya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! ACS Balita! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:37 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Pinagbigyan ng Timor-Leste ang kahilingan ng Pilipinas na i-extradite o ibalik sa Pilipinas si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. Sinabi ng Department of Justice na pinagbigyan ang apela nila matapos itong kumpirmahin ng Attorney General ng Timor-Leste. Inaasahan na ng DOJ ang pag-uwi kay Teves sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso nito, kabilang ang umano'y pagiging mastermind sa Degamo killing. Nagbabala ang Department of Health sa tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa. Ayon kay Health spokesperson Albert Domingo, mula January 1 hanggang June 15 ng taong ito, nakapagtala sila ng halos 900 kaso ng leptospirosis. Bagamat ang bilang na ito ay kalahati ng kabuang bilang ng mga kaso noong 2023, sinabi ni Asik Domingo na nakakabahala ang bilis ng pagdami nito. Wala nang aasahang red and yellow alerts sa kuryente hanggang sa katapusan ng taong ito. Yan. Good news! Ito ang good news na ipinahayag ng NGCP sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Attorney Cynthia Alabanza, kasunod ng nakikita nilang pagbaba sa demandang kuryente ngayong panahon na ng tagulan. Dahil umuulan na, sinabi ni Alabanza na hindi na ganoon kataas ang magiging konsumo ng mga tao, kaya sapat na ang supply ng kuryente sa kanilang transmission system. Alas 6:39 na ng umaga. Mayapayabak kay Kongan mga kabalen, gising na. Ibinungkahi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na gawing 5 taon ang validity ng lahat ng mga identification o ID cards mula sa PRC, Professional Regulations Commission, mula sa dating 3 taon. Sinabi ni Estrada na malaking ginhawa ito sa mga professional sa bansa dahil hindi na magiging madalas ang renewal ng transaksyon ng mga ito, bukod sa bawas gastos pa. Di ba gano'n naman ang trend ngayon, pati sa driver's license, di ba? Driver's license, passport. Oo. Kailangan talaga pati sa pati sa lisensya sa barel, permit to quarry. Pati pala permit to quarry. Pasampu-sampung taon na. Hinahabaan na. Tama naman yun. Isip-isipin yung halatang pinagkakapirahan lang tayo eh. Negosyo nga po Negosyo. Lalo nung araw, isa-isang taon lang yan. Kaya nga eh. Anak ng baka. Tama yan, Senator Jingo Estrada. Iba talaga pag nakakaharap mo si Morales eh. Bumabagsik eh. Arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport ang isang negosyanteng South Korean na wanted sa Seoul dahil sa kasong pagbebenta ng gamot na anti-cancer at pagpapakalat ng fake news ukol sa investments at iba pa. Kinilala naturang suspect na si Ang Yong-yong. Sino? Yong-yong. 54 anyos. Nadakip ito habang pasakay ng PAL flight papuntang Shanghai. Lala ko ba Korean? Baka nagkamali siya porque ba masingkit ka. Baka naman napagkamalan nyo lang Korean ito, yung pala Chinese. Dahil dito dinala ang Koreano sa detention facility ng immigration sa Taguig habang naghihintay ng deportation. Una nang ipinabatid ng Korean Embassy sa Maynila na may warrant of arrest
ang suspect na inilabas nitong April 2024. Sa sports balita, malapit na pang maabot ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala ang pangarap na makasabak sa main draw ng Wimbledon sa London. Hindi matapos biguin ng Pilipinas si Tamara Zidansek ng Slovenia sa second qualifying round ng Wimbledon Championships 1-6, 7-6 at 6-3. 2 oras at 33 minuto lang ang kinailangan ng ating kababayan na si Ayala Alex, para patumbahin ang katunggali. Iba Galing. talaga. Iba talaga tong batang to, no? Saka ang maganda rito, hindi niya ikinakaila na siya Pilipino. Oo, Talagang totoo yan. pinapangalandakan niya sa buong mundo na siya Pilipino. Oo. Dapat pong matalo ng 19 anyos na si Ayala, si Lulu San ng New Zealand sa third qualifying round para maging kauna-unahang Pilipina na makapapasok sa main draw ng Wimbledon. ACS Business. Samantala, ito naman, lalo pang sumadsad ang halaga ng piso sa pinakamababang antas sa loob ng mahigit 20 buwan. Ito ay matapos humina ng 9 centavos pa ang piso at nagsara sa palitang 58.86 kada dollar. Pinakabababa sa pool ng Maitala ang 58.87 noong Oktubre. Ayon kay Michael Ricafort ng Rizal Commercial Banking Corporation, bunsod ito ng paglakas ng dolyar sa halos 2-month high laban sa major global currencies. Pero yan nung isang araw, kumbachero. Kahapon, dahil daw po sa tinatawag na intervention, ang termino po ng mga nasa business pages dito, forceful BSP intervention, ay lumakas ng konti ang piso. From 58.86, nagsara po ito sa 58.75. Ayun, 58.75. 58.75. Pero pag punta ka ng bangko, Ay, mahal ang yan. palitan, 59.30. Mahal yan. Ang buying, 59.30. Oo, pagka magbebenta ka, babarating ka. Pero pagka bibili ka, ikaw bibili, ay 60 na po ito. Oo, ganun na. Kaya ang kwentahan ngayon, kapag may pagkakagastusan ka, halimbawa, may ibubuk ka. May ibubuk. Tapos, sino naman ang ibubuk? Ikaw, halimbawa, ikaw. Sino? Kwentahin mo na sa 60. Si 60 para na, hindi ka malugi. Totoo yun. Ganun yan. Kahit sa kumbachero, kahit sa credit card. Halimbawa po ay napadpad kayo sa ibang bansa. Di ba gagamitin mo yung credit card mo? Pamimiliin ka pa actually. In peso o dun sa kung saan ka mang bansa naroon, Singapore dollar o US dollars. Pagka kinuwenta mo, malayong-malayo dun sa published rate. Malayo sa published rate. Kaya talagang sa totoong buhay, iba ang nangyayari kaysa sa official. Kaya nga. At may kilala nga ako dati, ayaw maniwala sa credit card eh. Pero hindi ko kailangan yan. Mas matindi. Nung makasubok, bilib na sa credit card. Tama. Lalo na isang kilala ko. Ano? Isang kilala ko, sabi ko na, kahit pilitin mo pa ako, hindi ako pupunta niya sa Amerika na yan. Kukuha ng visa? Ayoko yan. Magbabayad pa. Magbabayad pa. Pakalipas ang ilang panahon. Asa ka ba? Hello? Asa ka ba? Dito ako sa California. That's life. Kaya sabi nga nila, wala namang magbabago ng masama sa pagbabago ng isip. Basta sa ikaw bubuti, no? Huwag yung paninindigan mo yung sinabi mo as in kahit alam mong kahit malina, paninindigan mo pa rin. Hindi po. Sabi nga sa English ay only fools and dead men don't change their mind. Ayan. Nagatid po sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH number 1. You got the healing that I want. Yeehaw!
Kumusta may mga dollar dyan na pinakakatago-tago, inilalabas nyo na ba? Sa ating mga OFWs, happy kapag ganyang kapag ganito kwentuhan. Kapag ganito ang kwentuhan at kapag napapadalan. Pero sabi mo nung nakaraan, merong ibang ayaw mo na magpadala, kamo? Oo, kumbatsero, may nakausap nga ako na nag-skip sila eh. Oo. Dahil nga sa maganda ang palitan, kumbaga kumita na rin naman yung pinapadala niya. Nag-i-skip, hindi naging kung at-30 lagi. At-30 na at-30. Ngayon, mag-skip ng isang 30, gagawing 15, gano'n. Ayun. May kilala akong ganyan. Ganyan din ang ginagawa. Halimbawa, dati nagpapadala ng 15. Sa susunod 20. Tapos mga 28. Nagkalimutan na. Anong uli? Wala na. O nabawas na isang buwan. Oo, may ganun Style yun Style. Paano ba itong kay Mayor Alice Guo? Kung siya rin si Go Huaping, sino naman yung Amelia, yung Alice Leal Guo, na iba naman ang picture? Oo, magandang tanong yan. Actually, kanina, nung pagdating ko dito, ang unang tanong ko kay Mother, ano ba pinaghahambingan ng NBI para makarating sila sa ganung klase ng conclusion? Bawa, di ba kailangan para masabi mong nag-match, meron kang paghahambing, di ba? Ang tanong ko, ito bang yung binabanggit na Guo Huaping, nung 13 years old siya, meron bang record ang NBI ng kanyang fingerprint o ang basis lamang ng kanyang ng comparison ng NBI yung dokumentong nakita natin sa TV? Yun, mukhang yun, kumbadyero. Yung sinabmit sa Board of Investments. Yun. Tapos kailan kumuha ng ano tawag dito ng NBI clearance sa kanila itong si Mayor Alice Go. Tapos kasi mas maganda sana kung ang nangyari, kumbatsero, meron talagang kinuhanan ng fingerprint na tao. Itong NBI several years ago, tapos sila ihahambing nila sa database din nila. Pareho, kung several years ago yan, baka wala pang database ang NBI. Pero kung lang, kumbatsero, kung ipinanganak ng 1919 ba? Ano ang petsa dumating dito? Anong date dumating dito si Go Huaping? 2000 ano ba? 2003. Pakilagay mo nga dyan na Yuel. Pakitingnan nga natin yan kung 2003 yata ako. Wala pa bang NBI database na? Meron na, pagkakaalam ko meron na. Nakakuha na tayo ng clearance dun Ayan nga, 2003. Anyway, basta sabi na NBI, match. Ngayon, kung match itong mga to, so ang mangyayari talaga, anong tawag dito? Kumuha, nag-assume ng identity ng ibang tao. Si Mayor Alice si Mayor Alice Guo. Hindi ko natuloy siya matawag na Mayor Alice Guo ngayon kung hindi pala siya si Alice Guo. At kung sakaling siya ngay mapatunayan na gano'n, so tatanggalin siya sa pagka-alkalde. Tapos pag tinanggal sa pagka-alkalde, i-deport ba siya? Parang gano'n. Parang gano'n ang intindi ko. Masalimuot at alamin natin ang mga susunod na kabanata. Importante kasing katulad nun, kumbatsero, ang sinasabi, inassume ang identity o identity ng ibang tao. Gaano ba karami ang Go sa Pilipinas? Yun na nga. Gaano ba karami ang Go? Actually, asaan kaya yun? Kaya pinapanawagan ho natin yung nasa picture na yun. Kung sino ka man at kung yan talaga ang pangalan mo, dapat makipagtulungan ka na. Para, itong text line ho namin at pwede namin kayong i-coordinate sa NBI o kaya sa Senado, kay Senator Risa Ontiveros o kaya kay Senator Win Gatchalian. Saka, kumbatsero, ako babalik lang ako ayaw naman nating magduna kasi nanonood tayo ng Netflix
Hindi ba nanonood tayo ng Netflix? Sa Netflix, hindi na fingerprint masyado eh. Hindi na. DNA na talaga. Lahat na nung makitang dugo o buhok, peraso ng buhok. Di ba? Si Dexter, di ba? Si Dexter. Ito yung... Ayan tinan mo. Yung babaeng may hikaw. Yung babaeng may hikaw, yung kung nakatingin kayo sa TV nyo, maliban kung hindi kayo nakatingin sa TV nyo. Yung nasa kanan, mukha siyang hindi siya mukhang Chinese eh. Hindi nga siya Chinese looking. Mukhang Latina. Medyo malaki mata no? Oo. Medyo malaki mata. May pagka-Bombayin din. Ayun, may pagka Middle Eastern. Magandang babae. Kaya kung siya yung original na Alice Lial Guo, taga-Tarlac. Taga-Tarlac, madali naman sigurong hanap. Suyuri natin ng Tarlac, baka meron talagang totoong babae na ganyan. Pero kung talagang ang lahat ng suspecha ay totoo, antindi ng ginawa nitong si Go Huaping. Di ba? Totoo yun. Saka matindi ito. Saka kumbatsero, kung mag-late registration ka din lamang. Kung mag-late registration ka din lamang, bakit ka pa mag-a-assume ng ibang pangalan? Hindi ba yung basic ng common sense eh? Ba't ka pa magnanakaw ng identity ng iba kung magle-late mag-invento ka na lang ng ibang pangalan? Tapos tsaka magpa-change ng citizenship ka na. Total, kapag local official lang naman, ay hindi naman kailangan natural born. Hindi. Kailangan, pagka nag-naturalize ka, o kaya tama ka, pwede na. Pwede na, tama ka. Tinanong natin, humaba na ng humaba ito, nakalimutan mo na, nakasentro tayong lahat ngayon kay Guo, at nasan tabi sandali, yung puguan. Yung mga puguan. Yung illegal na pogo. Ang dami ho niyan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 Ay, teka, kumbatsero, kumusta na ba si Senator Bong Revilla? Magaling na ba yung paa niya? Baka pwedeng... At siya ba pwede nang dumalo ng aktual sa sesyon? Palagay ko, pwede na, kumbatsero. Kasi nung nakita natin video nun nung nag-aaway sila. Nagkainisan pa sila ni former Senate President Mig Subiri nakakas pa yung paa niya nun. Baka pwedeng ma-interview si Senator Bong Revilla. Senator Bong Revilla. Ang sabi sa akin nung staff, masakit yung paa eh. Bakit yung paa ba niya magsasalita? Pakinggan nga natin. Eto, babati raw pala si Senator Bong Revilla. Yun, gwapong-gwapo pa rin. Senator Bong, hindi lang ipinakita yung paa. Thank you, Senator. Ganda ng background niya, para siyang nasa Tagaytay. Mahangin. Ayos, Senator, thank you. 2 minuto na lang, 7:00 na. Number 1, Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Malungkot yan. Ito na lang. Oy, abangan nyo mamaya linawin natin mula sa isang public health expert. Oo nga. Meron ba tayong dapat na ipag-alala dito sa flesh-eating bacteria na ito? At doon sa mga kababayan nating naniniwala doon sa slogan na Japan! Sagot sa kahirapan! Dapat ba tayong mangamba dyan? Lalo pat meron na din pala dito niyan, kumbatsero. Flesh-eating bacteria na yan. Sinabi nga meron. Saka, kung daw to mukhang hindi naman nabago. Hindi na bago. Kaya lang, nakakatakot yung nangyayari sa Japan. Ang daming kaso, ang daming namamatay. Saka, in 24 hours pala, pwede kang madedo. Dahil lang dyan sa bacteria na yan. And speaking of kalusugan, mamaya, tanong din natin doon sa makakausap. The doctor is in. Public health expert. Yayamang makakalibre tayo ng konsulta. Meron po kasing isang vlogger, content creator. Ito, yung mga nagbablog-vlog dyan, ang content ay laging pagkain. Uso yung mukbang-mukbang. Itong tinitira nitong content creator na to, mga matataba, mga lechon. Nakakita nga ako pala ng ganyan, yung mga yung mukha ng mukha ng baboy, mukha ng pisngi ng baboy. Ayan, maganda pagkakaluto. Tapos yung mga bitu-bituka, mga ganon. Yan, tapos matataba. Ito yung pinakahuling content niya, kumbatsero,
ay tumira siya ng isang ulo ng baka. Ay sus, Mario. Oo. Yun? Nahilo na lang daw, bumagsak, diretso sa ospital, pumanaw po yung content creator, taga Cagayan de Oro yata ito. Ingat-ingat Hindi lang doon sa mga nagko-content ng ganyan, pati tayong lahat sa mga kinakain natin ngayon. Ang taas nga ng mga cholesterol natin ngayon. Dahil dyan na yan. Ay, binabati po natin si Kaador Rivera Ordonez, na ang lahi daw nila ay galing diyan sa Papaya, Nueva Ecija. Aba, taga General Tenyo pala kayo, ha? Magandang umaga po at salamat sa lagi ninyong pagsubaybay. Jerry Labasan. Yes, magandang umaga rin kay Engineer Jeff Salazar ng Tokwing. Kuya Jeff, magandang morning at pati na rin sa mga taga San Pablo City, Laguna, Kuya Danny Flores, at birthday pala ngayon ni Tatay Tani Triguero. Uy, happy birthday po, Tatay Tani. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! PPA GMJ Santiago, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH, pangunahing balita, kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Day, June 28, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mayor Alice Guo at Go Huaping, iisang tao lang ayon sa NBI. Pangulong Bongbong Marcos, may napili na daw pong DepEd Secretary. Iaanunsyo bago matapos ang linggo. Ayungin incident, hindi armed attack, ngunit sinadya at iligal, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. 5 villa sa loob ng Fontana Leisure Park sa Pampanga, ni-raid ng PAOK. Ito na pala yun. Ito yun. Ina at kapatid na babae, arestado ng NBI dahil sa pagbebenta ng malalaswang video ng 11 anyos na anak. Reyna ng Aliwan Beauty Pageant tampok sa Day 2 ng Aliwan Fiesta 2024. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang pangunahing balita. Nasa linya na natin, kasama natin via Zoom ang public health expert, the Dr. Isin, Dr. Tony Lechon. Dr. Tony, magandang morning! Magandang umaga sa inyo, Jerry at Tunying. Magandang umaga sa inyo. Apo, natawag kami, Doc, dahil dito sa flesh-eating bacteria na meron na rin daw pala dito sa atin, sa Pilipinas. Ito ba hindi natin dapat na ikapangamba, Doc? Hindi naman. Matagal ng sakit itong common term na flesh-eating bacteria. Ang pangalan nito ay necrotizing fasciitis. Ang ibig sabihin niyan, siya yung laman or tissue under the skin. At itong mikrobyong to, bacteria, ay sanhi ng isang bacteria, Streptococcus pyogenes ang pangalan, na kumakalat from the skin, sa tissue, sa dugo. At ang kinamamatay usually ay Streptococcus toxic shock syndrome. Ang ibig sabihin, may mga tao mahina ang resistensya,
may cancer, may diabetes, suddenly, nagkakasugat. Yung mga nakikita na nire-refer sa akin for co-management, kung mabababa na ang blood pressure, nagkakasugot sa may abdomen, tapos kumakalat, ang iba napuputol ang paa. Medyo mataas ang mortality, ang ibig sabihin yung pagkamatay, 1 sa 3 ang suddenly, within hours or days ang nawawala. So, nalatala to dahil merong 1,000 cases sa Japan, kaya medyo nagpapanik. No? Hindi tayo dapat magpanik kasi matagal na itong klase ng infection na ito at nakikita natin. Though hindi kasing common, pero nakikita natin ito at ito ay mabilisan dapat nating aksyonan na isang composite team ng surgeon, infectious disease consultant at iba pa para ma-address kagad to. May nasasagip naman kami, kaya lang matagal gamutin ho ito dahil sa pagpapagamot ho dun sa infection, dun sa skin, sa tissue at sa surgery at maraming complications. So kung tayo matatakot, wag ho tayong matatakot po regarding necrotizing fasciitis kasi matagal na kaso na po ito sa atin sa Pilipinas at siguro merong spate lang ng cases sa Japan. Alam mo naman Japan, napaka sikat naman at akala nila ito pwede magkahawa-hawa ang mga tao. Hindi po. Hindi ito parang COVID na pwede kayo maghawa-hawahan. Sometimes it can present also a sore throat or respiratory tract infection. Pero pinaka-common, yun pong atakihin ng skin at saka muscle tissues under the skin. Kaya ang other term ay necrotizing fasciitis po. Halimbawa po, may nakikinig sa atin na biglang nakita, may sugat ako sa tiyan bandang tiyan baka meron na akong flesh-eating bacteria sa katawan. Ano po bang mga sintomas po nito na kung ang isang tao ay meron ng ganitong klase ng sakit? Hindi siyang parang pigsa but isang malawak na sugat at nakakatakot tingnan. Talagang bizarre looking at kunyari sa may abdomen ang usually nakikita natin hanggang dito sa singit or yung groin. Ganun kalapad tunying yung sugat ng pagka nakita mo. At ang way of transmission di kung hindi malinis ang kamay mo, meron kang nakutkot tapos pagsusugat. Ang bilis nitong sugat ito na kumain ng tissues mo, kaya ang tawag flesh-eating bacteria. Pero hindi po ito yung parang pigsa lang, ganyan, na ganitong kaso. Hindi po. Pag nakita po ito, talagang malawa ka na sugat dito sa may abdomen, sa may singit na area, papaa. Tapos kabaho po. Yun dapat po tayo maging alerto. Kailangan madala kagad po yan sa ospital para mabigyan ho ng antibiotic na tama, debridement po. Ibig sabihin debridement para linisin yung sugat, malanggas at bigyan ho talaga ng intensive na care kagad. So Doc, isang team ng doktor. Yung sugat ay nagkaroon siya ng sugat dahil dun sa bakterya? Kasi baka yung iba nagkasugat lang dahil na aksidente, nadapa. Hindi yung gano'n yun. Nagkasugat siya dahil may bakterya na siyang nasa katawan niya. Ganun po ba? Pwede Jerry or Tunying, pwede meron kang dating surgical wound at doon tumubo. Or pwede rin nagkasugat ka tapos pumasok doon yung mikrobyo. Pwedeng gano'n ang entry niya. Or may diabetic wound ka tapos doon pumasok yung bacteria. Kung ito nga yung Streptococcus pyogenes causing necrotizing fasciitis, madali ang pagkalat ito. Kaya lang maraming klase kasi ng bacteria na hindi naman ganito mabilis kumilos or mangkain ng tissue. Is only the Streptococcus pyogenes or the flesh-eating bacteria. At ang pinaka-common na presentation yung necrotizing fasciitis, yung fascia, is the tissue under the skin at ang atake nito ay mabilisan kagad. So it can be present po sa respiratory tract pero pinaka nakakatakot na
syndrome nito, yung tinatawag na Streptococcus Toxic Shock Syndrome, STSS. Pero hindi naman common sa hospital. Maraming cases na rin tayong nakita for the last 30 years. Ang mortality mataas, ang pagkamatay 1 out of 3 at within hours or days. Pero marami rin naman tayong nabubuhay din po. Saan ho ba nanggaling itong bakteryang ito at paano natin maiiwasan? Dok, kung sabi nyo hindi naman siya ganun na ka-contagious, hindi nakakahawa, paano tayo makakapag-ingat sa klase ng bakteryang ito? Ito ay just like any other bacteria. Nagkaka-sore throat tayo, or kaya meron din mga pigsa, Staphylococcus aureus. Ibig sabihin, mga kaibigan, you can get it anywhere. Kunyari, sa upper respiratory tract infection, may inhale ka, or sa sugat, yung skin soft tissue infection. Kaya lang kaibahan, baka mahina immune system ng mga taong ito at meron silang kaakibat na comorbid condition at madali silang magkaganito. So, mga mahihinang pasyente, mga co-operang grabe, may cancer, nagki-chemotherapy, may diabetes, may chronic kidney failure. Yun yung mga nakikita kong pasyente. But hindi ito yung common na pasyenteng nakikita natin na malakas na biglang inaatake. Persons who are actually low ang immune system nila. Low ang immune system. So kung halimbawang sa bahay ay merong posibleng may ganitong kaso, hindi naman nakakahawa ito, Doc, sa mga kasama sa pamilya? Ganun po ba? Kung ang road ay upper respiratory tract infection at tumigil lang para doon, madali lang gamutin ng antibiotics. Wag lang atakihin yung soft tissue under the skin sa area na maseselan na pwede magkalat ng mikrobyo. Kasi usually ang atake nito, Jerry, dun sa area na potentially madumi, sa may lower abdomen, sa singit, sa reproductive organs hanggang sa paa. Kaya yung mga taong tinatamaan nito, malawak yung sugat at talagang kailangan talaga natin ng intensive care kagad. Pero nagagamot to naman kagad po. Dok, isa na lang po, kanina binabanggit namin ni Kumbatsero dito na may mga content creator na yung bang kain ng kung ano-ano, nagmumukbang. Yung iba tumitira ng isang buong lechon, yung iba pang mga makukolesterol na pagkain para lang ipakitang matibay yung katawan niya. Ito, meron pong putok na putok ngayon sa social media ang pagpanaw ng isang content creator, ang pangalan ay Dongs Apatan, taga Iligan pala to, Kumbatsero. Si Dio na sabi ko kanina, Iligan City, sikat daw to sa Iligan City. Ang huling content nito kumain ng isang ulo ng baka na pinalambot lang, tapos may suka at kanin. Suka at sili at kanin. Yun po, pagkatapos nun, nahilo, Dok, at diniretso sa ospital, pumanaw. Ano po ba advice nyo sa mga nagmumukbang-mukbang? Nakakainganyo naman kasi pag kung kumain maaakit ka magagaya ka magtatakam ka rin. Yung ganyan kasi, di ba, minsan nagre-report ako pagka Pasko or Bagong Taon. Bakit bigla na lang, let's say, pagka Pasko or Bagong Taon, timing naman namamatay mga pasyente, nagkaka-heart attack or stroke. Kasi yung araw-araw ka bang exposed dyan at yan ang kinakain mo, katulad, let's say, from December 1 hanggang December 25, araw-araw. Ang nangyari dyan, Jer, kung merong pre-existing or comorbid condition yan, may hypertension, may coronary artery disease, yung pagkain kasi niyan ng maalat, everyday yan, tsaka mataba, siyempre, tataas ang blood pressure niyan, tataas ang cholesterol, pwede mag-clog ang artery. Yun. Kaya yan, yung content creator, maaring sa pagluluto niya, siya ang tumitikim din, araw-araw at marami. Abay, maalat yan. Yan ang unang pinaka-dangerous tataas kagad ang blood pressure niyan at kung mataas ang cholesterol, pwede magbara ang ugat. So, pwedeng ikamamatay niyan ay ma-stroke or ma-heart attack. Reminiscent pagka Pasko or Bagong Taon, kung araw-araw mo gagawin yan at yan ang iyong hanap buhay, tapos hindi ka nagpapacheck up,
pwede ka talagang madali niyan. Kaya wag ho natin gagawin po yan kung araw-araw basis at pa-check muna ho kayo ng cholesterol nyo, ng inyong blood sugar, blood pressure, lahat ng yan bago ho kayo bumanat yan. At wag ho maramihan po. Lagi dapat balanced diet to, hindi yung karne lagi. Yung ganyan. Delikadong pagkain ho yung ganyan. At saka, siyempre, pwede rin kayo mag-gout, no? Pagka ganyan yung kinakain. Pero ang kinamatay niyan, Jerry, based sa history, malamang merong comorbid or pre-existing condition yan, tapos na high blood, na stroke, or nag-heart attack. Yan po ang ending niyan, most likely. Iba talaga kapag naipon na ang kolesterol sa katawan. May gamot para mapababa ang kolesterol eh. Atorvastatin. Yan. Ba't mo alam? Pwede kitang resetahan dyan, kumbatsero. At speaking of reseta, Doc, panghuli na lang, maikli na lang, Doc. Naging issue nitong nakaraan yung pagre-reseta ng gamot mula sa ilang piling o pinapaborang pharmaceutical companies. Nagkaroon pa ng investigasyon dyan. Anong naging update na dyan? May resolution na ba dyan, Doc? At meron na bang batas na naisip sila para dyan? Kasi nagkaroon ng meeting yan sa Committee on Health. Tapos nalipat po kasi sa Blue Ribbon Committee. Nang magmi-meeting na po ng May 22, sa awa ng Diyos, nagkaroon po kasi ng Senate President issues at suddenly nagkapalitan ng chairmanship at saka membership. Oo nga pala. So hindi natuloy po yun. At i-reschedule po daw ng Senate Blue Ribbon Committee under Senator Pia Cayetano. Naabutan naman ho ng recess, tawag nila sinidye. Pero meron tayong mga pahiwatig na itutuloy ng Blue Ribbon Committee. Pero nagpa-meeting ho ang Department of Health kasama ang PRC, FDA, PMA at ang ibang organization at hinihintay lang ang kanilang findings. But definitely, nabigyan ho tayo ng informasyon na they're scheduling it. Kaya lang, maraming intervening issues nationally. Yung POGO, yung change of the Senate leadership, itong natabunan na. Pero still, ongoing pa ho ito. But siyempre, ganoon talaga kung ano yung main issues. Yan ang dinidiscuss ng Senate po ngayon. At mukhang may interest naman din ang ating mga mambabatas na magkaroon na talaga tayo ng mas malinaw na batas tungkol dyan. Tungkol dito. Tulad sa atin sa Amerika, kumbatsero. May batas doon eh. Oo, tulad sa inyo sa Amerika. Ang batas yan, Stark Law, yun. At saka anti-kickback. Ibig sabihin, kung ikaw ay doktor, hindi ka pwedeng mag-practice tapos may financial incentive ka or mag-refer ka sa isang institusyon, drug company or lab na ikaw ay merong makukuhang gains, no? Opo. Na bawal po yan. Sa Amerika, meron hong parusa niyan. Kasama sa pagtanggal ng lisensya at marami pang parusang pwede dyan. So, yan ho yung nabanggit ho nila nun, yung Stark Law at saka yung anti-kickback law. Sana magkaroon tayo ng counterpart para mabawasan po yung conflict of interest kasi ang kawawa ho dito ay yung mga pasyente na tinatrust mo yung doktor, yun pala, pinagkakakitaan lang yung mga pasyente tapos wala namang sakit, nabibigyan ng gamot sa dami ng binibigay na reseta ng ibang mga drug company na yan. Doc Tony, maraming salamat sa oras. Magandang umaga. The doctor is in. Thank you. Magandang umaga, Tunying at Jerry. Doc Tony Leochon, isang public health expert. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23. Ang oras ay hatid sa inyo. DZRH. Pangunahing balita.
Inaresto ng NBI ang isang ina at tiyahin ng 11 anyos na bata dahil sa pagbebenta online ng sex video nito sa Quezon City. Bukod sa nanay ng bata, kasabwat nito ang kapatid na tiyahin ng biktima. Nagugat ang pag-aresto sa dalawang sospek sa sumbong ng isang NGO na nakatuklas sa ginagawang pag-aalok ng mga sospek sa ilang dayuhan ng live sexual show ng bata ng 11 anyos na bata. 25,000 ang singil. Huli sa akto ang mga sospek sa ikinasang entrapment operation ng NBI habang isinasagawa ang live online show. Abiso po sa mga motorista, ilang kalye ang isasara sa bahagi ng CCP Complex kaugnay sa pagdiriwang ng Aliwan Fiesta bukas June 29. Magsisimula po ang road closure mula alas 12 ng tanghali ng Sabado hanggang alas 12 ng hating gabi para sa Grand Parade ng Aliwan Fiesta 2024. At meron tayong update dyan po sa ating Aliwan Fiesta. Naging ensayo na ang mga contingent. Naku, napakasaya po dito. At baka wala kayong lakad o kahit na may lakad pa kayo. Pagka nagawi po kayo dito sa bahaging ito ng CCP Complex, may bazar po dito mula alas 8 ngayong umaga hanggang alas 10 ng gabi. Matitikman nyo ang buong Pilipinas. At bukas, hindi, mamaya na yung pageant. Reyna ng Aliwan pageant. Aabot po yan sa 20 kandidata. Naubod ng gaganda. Ubod ng gaganda. Kaya nga sabi, umuulan ng naggagandahang bubae dito ho sa Aliwan Fiesta. Eto na, alamin natin ang sitwasyon sa paligid. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Come in, boy! Hindi. Si 27. RH27, Noche Kakas. Come in, Noche! Kajere at katuning tuloy-tuloy ang rehearsal ng mga contingent ng Aliwan na Fiesta dito sa CCP Complex sa lungsod ng Pasay. Ito na yung day 2 rehearsal ng mga delegates mula sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. The grandest festival competition in the Philippines, ang Aliwan Fiesta 2024. Ang makikita nyo ngayon ay itong Megoyaya Festival na mula pa sa UP Maguindanao del Norte. Makikita rin ang talento ng mga mag-aaral mula sa Ibukay National High School na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Bukod pa rito ka Jerry at Katuning sa Grand Parade ay mayroon pang ibang aktibidad ng Aliwan Fiesta. May Aliwan na Bazaar rin kung saan makakabili ng mga pagkain special na delicacy ng mga probinsya. May mga tinda ring mga souvenirs gaya ng t-shirt, mga bololoy sa katawan, itak, kutsilyo, furnitures at iba pa. Mula dito sa CCP Ground sa lungsod ng Pasay. Mula kanalan sa Pilipinas, DCRA. Ako sinutira tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:32 ang ating oras. Standby lang sa ating iba pang mga RH reporters. Iisa lang sina Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang Chinese national na si Guo Huaping. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na nag-match o tugma ang fingerprints ng dalawa. Sinabi ng senadora na tama ang kanyang suspetsa na nagpapanggap lang na Pilipino si Guo para mapadali ang mga krimen ginagawa ng Pogo sa Bamban. Ito na niya pinakamabigat na ebidensya para patalsikin sa pwesto si Guo at napakalaki rin niya nitong insulto sa mga botante ng Bamban, sa mga institusyon ng gobyerno at sa mamamayang Pilipino. 7:33 na umaga. Sinalakay ng mga otoridad ang isang resort sa Mabalacat, Pampanga na pinaniniwala ang pinagtataguan ng mga tumakas na individual sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa ulat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, kabuang 5 villa sa Fontana Leisure Park ang kanilang ni-raid. O sa Clark to, di ba? Sa loob ng Clark to. Loob ng Clark.
Isa rito ay tinitirhan ng isa sa mga big boss ng Zunyuan Technology Incorporated. Big boss, ha? Pati ng puganteng si Huang Ziyang. Si Huang? Si Huang. Na siya umunong business partner ni Banban Mayor Alice Go. Samantala natuklasan din na isa sa mga villa ang mga dokumentong nakapangalan naman sa isang Zhang Ruijin na inuugid din kay Go. Lahat ng tao nakaugnay kay Go. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng mga otoridad ng ilan pang mga dayuhan na natagpuan din sa loob ng mga villa. Sa ibang balita, hindi itinuturing na armed attack ni Pangulong Bongbong Marcos ang malapiratang harassment ng China sa Ayungin Shoal. Sa ambush interview sa Maynila, sinabi ng Pangulo na hindi naman tinutukan ng baril ng China Coast Guard ang mga sundalo. Pero tinawag ni Marcos na sadya at iligal ang ginawa ng China para harangin ang resupply mission na ikinaputol pa ng daliri ng isang sundalo. Nang tanungin kung bakit una itong itinuring na misunderstanding at accident ng gobyerno, sinabi ng Pangulo na tinitingnan pa kasi nila ang data on the ground nang ilabas ang pahayag. Not armed. Walang pumutok. Sir, bakit hindi tayo tinutukan ng baril. Sorry, sir. But it was a deliberate action to stop our people. But in the process of that, kinuhanan tayo. They boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. So although there were no arms involved, nonetheless, it is still a deliberate action, and it is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. Si Pangulong Bongbong Marcos habang nakabantay at nakikinig na maigi sa likod, si Secretary Benny Laguesma ng DOLE. Bago matapos ang linggo, magkakaroon na ng bagong kalihim ang Department of Education kapalit ng nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, kailangan mapunan kaagad ang binakanting posisyon ni VP Sara dahil mahalaga ang papel ng DepEd. Samantala, sinabi ng Pangulo na inusisa niya si VP Sara kung bakit ito nagbibitiw pero tumanggi na raw ito na pag-usapan pa ang issue. She didn't give any reasons. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NPF-LCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So I did not force the issue. Well, you know, we have to carry on, and the Department of Education is quite possibly, arguably, the most important department because education is that important. So, no matter the change of leadership within the department, we still have to carry on. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Metro Manila ngayon. Alas 7:37 ang ating oras. Pasadahan natin ang iba pa nating mga RH reporters. Update tayo doon sa lalaking nasabuyan ng muriatic acid. RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, desidido itong si Alexander Severo na tuluyang kasuhan yung lalaking rider na nanaboy sa kanya ng muriatic acid sa kasagsagan ng Wata Wata Festival dito sa lungsod ng San Juan sa palayan ng DZRH News sa biktimang pintor ng furniture shop. Pumalma siya sa pinsalang tinamo maging epekto nito sa kanyang kabuhayan dahil per araw yung nawawala sa kanya dahil sa kanyang injury. Kwento ni Severo, hindi siya ang pumasang sa suspect na si Bonifacio Serrano Jr. Taliwas sa unang mga lumabas na ulat. Pakinggan natin siya. Nakatayo lang sa gilid. Hindi ko naman siya binasa. Kumbaga, ako lang siguro yung pinag-anuan ng galit niya. Ako siguro pinagtal sa kanya ng asido, kaya ako siguro yung nadali. Tuloy rin umanawang pagpapacheck up ng biktima na bagamat umaayos na ang kondisyon ay nakikitang namumula pa ang kanyang mata. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ma-update na siya. Parang umuusok yung mata ko, kaya agad kong nilublog sa
tubig na puno ng balde. Tapos, ang sakit, mahapdi talaga. Ayon sa San Juan City Police, kinasuhan na ng physical injury itong suspect pero pinalaya rin makaraang makapagpiyansa. Humingi naman na ng paumanhin si Mayor Francis Zamora sa mga nag-viral na reklamo at mga panggugulo sa relihiyosong event dapat ng komemorasyon ng pagbinyag ni San Juan Bautista, Yeso Cristo, at least para sa mga kapatid nating Katoliko. Kaya paalala natin sa mga dadalo naman sa Aliwan Fiesta, huwag magbaon ng muriatic acid dahil walang basahan sa aliwan na iba sa wata-wata sa San Juan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. May tama yung... tama yun, maloko yun talaga. Maloko. Para bumili ka pa ng muriatic acid at dalhin dyan, iba yun. Dapat may criminal mind yun, dapat hindi lang physical injury ang kaso nun. Samantala, sa paligid ng Quiapo ay may situationer si RH29. Nandun ang batang Quiapo. Boy Gonzales, baka nga. Come in, boy! Come in, boy! Anthony, Jerry, maaga pa lamang bago mag-alas 7 ng umaga, mabagal na ang daloy ng sakyan dito sa vicinity ng Quiapo sa lungsod ng Manila ngayong last Friday of the month. Sa mga motorista na galing sa Espanya Boulevard kung patungo ng Quezon na Boulevard, nagsimula na bumagal ang daloy ng sakyan. Gayun din, ang mga motoristang galing ng Alfonso Mendoza Street patungo ka naman ng underpass ng Quezon Boulevard, babagal na rin. Isa sa mga sanhi ng traffic ang kanto ng Paterno at Quezon Boulevard dahil sa ilan sa mga e-truck driver ay nag-aabang ng pasahero ginagawang illegal terminal sa Paterno Street kung patungo ka sa area ng Evangelista Street at Rizal Avenue. Isang lane na lamang nadadaanan dahil sa isang lane ay pay parking ng mga sakyan. Paglagpas naman ng Quiapo Church, maluwag na ang daloy ng sakyan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, boy. Samantala, may aksidente, kumbachero, diyan sa may monumento. Oo nga, alamin natin ang update mula kay 2-3 Edwin Duque. Come in, Edwin. Datunig sa Jerry at halos sa 20 minuto ring nagkaroon ng bigat na daloy na traffic itong bahagi ng monumento sa Chasal sa Caloocan. Makaraang magsalpukan, magkabulagaan itong dalawang motorsiklo. Lang isa rito ay ginabibilangan ng movement na meron pang sakay na bumulagtad dito sa may dulo ng EDSA sa tapat mismo ng kampanan ni San Andres sa Bonifacio. Paswerting walang dumadaan dahil kanina ay parehas na kaya dito sa kalsada yung tatlo dahil itong isang motor na lumabag sa batas trapiko kaya nag-u-turn dito sa dulo ng EDSA ay dapat ito para sa mga bus carousel lamang. Habang itong isa naman ay galing ng Maynila from Rizal Avenue pakara ng EDSA ay nabulagan ng biglang lumusot yung motorsiklo na dumating sa bawal na kalsaan kaya ito natumba. Paswerte yung kanyang angkas na papunta pang Fatima sa Valenzuela ay walang dumaan na sasakyan dahil nagkahiwalay sila ng kanyang driver. Agad na pang dumating itong rescue ng Caloocan Rescue. Agad naman silang nilapatan ng lunas at dinala sa pagamutan para malapatan kung ano man yung mga sanhi ng kanilang mga sakit sa katawan. Sa ngayon ay agad na napalawag na itong daloy ng trapiko sa tulong na rin ng DTSM sa Monumento Circle sa Caloocan. Para sa Caloocan, ako para sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. Thank you. RH Reporters. Metro Manila ngayon. Susunod! Dito po! Sino itong aktor na under desire raw ng kanyang girlfriend na beauty queen? Paano kaya ito ina-under? Paano nga kaya? Eto pa. Anak ni LeBron James. Si Bronny. Si Brownie? Si Bronny. LeBronny yun eh. LeBronny. Junior to, junior. Dinraft din ng Lakers, kaya magkakasama yung marunong din mag-basketball.
Para pa lang yung isang matanda na kumakain sa Kenny Rogers. Sarap ng chicken dito sarap ng chicken dito Uy, alam ba kung sino may-ari niyan? Sino? Si Kenny Rogers. Si Kenny Rogers. Sino Kenny Rogers? Yung kumakanta. Marunong di siya kumanta. Yung singer. Marunong di pala siya kumanta. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 744. Kung balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Yeehaw! Oy, congratulations pala kay Miss Emilu Tanawit Pascual for being chosen by the Philippine Society for Photography as one of the contributors of the prestigious My Philippines Travel Book. Ayan, congratulations Miss Emilu. Pagbati mula kay Attorney Charlie Pascual at kay Professor Alex Barros. Ayan. At siyempre, sabi nga ni Mr. Jerome Tang, kailangan talaga nagpapacheck lalo na ng kolesterol. Punta ka agad kayo daw sa Intercon Laboratory. Ayan, sa Del Monte QC o kaya dyan sa Chinatown, sa Binondo. Para malaman ninyo kaagad, importanteng na-check ang ating cholesterol level. Kumbachero, meron palang naalala mo yung nag-viral na mama, si Glenn Cañete. Sinabi niya nawala yung account niya sa BDO. Nabawasan yung kanyang account sa BDO. Na gagamitin din. Di ba nag-issue na statement dyan ang BDO? At natuklasan na sila, pamilya pala na may problema sa... Ngayon, naglabas na ng... Mababasa mo. Ang public apology, ito po si Glenn Cañete, public apology to BDO Unibank regarding my live video about my son's BDO account. Ayan. Ito po, mababasa niyo yung kan. So, sabi niya, ako po si Mr. Glenn Cañete, lilinawin ko lang po ang live video kung nag-viral about sa bank account ng anak ko. Manghihingi po ako ng paumanhin sa mismong bangko, BDO Unibank, at gusto ko din pong linawin na wala po silang kinalaman sa perang nawala sa account ng anak ko. Ayan, hindi po ako binayaran ng BDO para manahimik at i-delete ang aking live video at wala pong nag-utos sa akin na mag-apologize. Kusang loob ko po itong ginawa dahil na-realize ko na hindi tama na masyado akong nagpadala sa bugso ng damdamin at lumabas sa social media. Nung malaman ko na mismong ang family ko ang nag-withdraw ng pera, agad-agad kong binura ang live video para na rin sa kapakanan ng pamilya ko at sa BDO Unibank. Pasensya na po kayo at nagdulot ito ng pangamba sa inyong lahat ang nasabing video kasi hindi ko po napigilang ilahad sa social media ang sakit na naramdaman ko bilang isang tao. Oo. Eto, sabi pa ho niya, sana maintindihan nyo rin ako at ako'y inyong mapatawad at maibalik ang tiwala nyo sa akin bilang isang ama na nagsikap para sa kanyang anak. Dahil pamilya ko ang na-involve sa insidente, pinili kong manahimik ng ilang araw para makapag-isip ng tama. May tiwala po ako sa nasabing bangko, BDO Unibank, at katunayan, account holder po nila ako ng mahabang panahon. Maraming salamat sa inyo lahat. Sana mawala na ang agam-agam nyo tungkol dito. Sincerely yours, Mr. Glenn Cañete. Ito po sa kanyang personal Facebook page. Yun, meron ding matututunan talaga sa pangyayaring ito. At kasi parang ang dating nung una parang nahack yung kanyang account. Parang yun, ganun nga kumbachero. So, saka pag kami mga ganito, magsiyasat muna, ano? Kaya yun ang lagi namin binabanggit ni Kumbachero dito itong social media, kapangyarihan po natin to, biyaya po sa atin ito. Pero yung responsibilidad. Yun, maaari din po magamit ng hindi tama. Ayos yan. At least nag-apologize to si Glenn Cañete. Cañete. Okay. Eto na.
Ito na ang ating showbiz. Yan. Oy, happy birthday nga pala muna sa mga Sino nagbe-birthday. naman yan? Ito. Si Lay Ordonez. Si Lay. Oo, tsaka si Harry Ares. Mga miyembro ng PMA Maringal Class of 1988. Happy birthday sa inyo. Uy, napakinggan pala tayo ng Class 89 ng PMA. Ng PMA. Oo nga daw, aayudahan daw tayo ng tilapia. Nangingisda na lang yata yung mga retired eh. Nag-iisda. Ayos, thank you General Bart Bustamante at kay Dr. Cynthia, kay Maring Dr. Cynthia Chay. Kaida, kumusta ba si Kasoji? Pag masyadong kinakagalitan, ha? Pag masyadong pinagbubuhatan ng kamay. Bakit? Meron bang under ba si Kasoji? Hindi. Oo, pag labas ng bahay niyan, paglabas ng bahay niyan, siga yan, si Kasoji. Pagpasok ng bahay, siyempre, si Kaloida na. Si Kaida ng commander. Sino ba itong under? Aktor na under daw, under desaya ng kanyang girlfriend na beauty queen. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Katonying at Ka Jerry. Ibang klase talaga kapag ang pag-ibig, di ba? Ang usaping pagmamahal, gagawin ng lahat. Masunod ka lamang. Kaya naman itong si aktor, kahit gwapong-gwapo at habulin siya ng mga babae, nang ma-inlove siya dito sa isang beauty queen, ay ginagawa niya ang lahat-lahat ng gusto ng kanyang jowa o ng kanyang girlfriend. Ayan, sunod-sunuran daw ito kung ano man ang sabihin ng magandang actress. Ganon niya daw kamahal. Ganon kamahal nitong si lalaki. Si babae, kaya lang maraming nakakapansin. Parang lagi na lang daw na ganon ng ganon. Lagi kapag nagkakaroon ng away silang dalawa, ay lagi sinusuyo na lang ni aktor. Kahit si aktor pa at kahit pa si beauty queen ang may kasalanan. Kaya naman daw lumalaki ang ulo ng naturang Ganun talaga. Lumalaki ulo, ganun talaga? Ganun talaga, nagpapatawaran, nag-uunawaan. Ganun talaga dapat. Kaya lang, syempre, bakit naman ganun? Dapat walang under-underan. Hindi, okay lang yun. Parang sa ibig ng pananalita mo, parang relate ka. Tanda mo, sabi nga nila, happy wife, happy life. Parang relate kayong dalawa. But anyway, happy naman na laging magkasama ngayon at masaya naman silang dalawa. Yun nga lang, obvious na love nitong si aktor ang napakagandang beauty queen. Sino ba yan? Ang aktor ay kung tawagin ay Amerikano. Parang Uncle Sam, ganon? Uncle Sam? Parang may uncle Uncle Sam? Oy, nakikinig sa atin lagi si Ombudsman, Uncle Sam. Samuel Martires, ha? Pero alam mo, talagang super mega na nagmamahalan ng dalawang ito, nakaka-engage. Sweet ba siya? Sweet? Oo, sweet siya. Kaya lang sunod sa girlfriend niya. Sweet ba siya? Baka may diabetes yan. Parang ang sarap magkaroon ng ganyang boyfriend, no? Hindi, baka nga may diabetes yan, yung sweet na yan. Oo, sweet. Okay, yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang yung RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Ay! Baka may mga kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay, ha? Tulad ng bubong na baka butas na o kaya luma na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Jerryloom pre-painted ka na. Ay baka gusto niyo nang magpalit ng auto, yung mga gustong sumubok sa hybrid vehicle. Ito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Ang ganda nung kita mo ba kung bachero? Yan Ang ganda nitong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. At yan kasi matipid talaga sa konsumo
dahil meron po yung 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system. Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mong subukan, test drive ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, pumunta lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership. Parang Het, take it away! Take it away! Number 1. Oy, nagpapaalala nga ho pala si Chairman Al Tenco ng PAGCOR na tuloy-tuloy ang kanilang PAGCOR Photo Contest 2024 na may temang Harvest Time. Mananalo kayo ng 100,000 pesos dun sa ano tawag doon, yung regular na yung Kodak, pang Kodak. Conventional. Yung conventional, yung pang Kodak. Kung cellphone lang gamit mo, saka yung drone, kanya 50,000 pesos. 16 naman yung mananalo diyan. Hanggang July 31 na lang yan, kaya at wala hong bayad, libre ho ang registration dito ha. Kaya tara na, sali na! Sali na! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!